Ayan. Be an armor bearer. Ang ibig po sabihin ng armor bearer, yung hari mo, kasi Old Testament to eh. Ang Old Testament po, ang king, hindi po yan nagpapahinga. Hindi katulad ng panahon natin ngayon, pag gera, ang mga president nakatago. Hindi pwedeng mamatayan. Pero nung unang panahon, ang king nasa digmaan. Pero hindi sa frontline. Tapos meron po siyang tinatawag na armor bearer. Ano yung armor bearer? Tagadala ng armas ng mahal na hari. Pero hindi lang armas, lahat nung dala niya. Ano yun? Best. Tapos, pangalawa, ano pa dala mo? Yung espada nung hari. Ano pa? Yung shield. Dala-dala mo yun. Tapos, sa armor bearer ka, siyempre, nasa gera ka rin, meron ka sarili ring shield. Meron ka rin sariling armas. Dapat mas malakas ka kaysa hari mo. Bakit? Kasi may dala kang sarili mong gamit, tapos bit-bit mo pa yung gamit ng hari. Kaya nga sabi ko, minsan naisip ko, oo nga, no? Dapat sa church, kayong mga armor bearer, dapat mas malakas kayo sa pastor. Bakit? Dalawa ang dala ninyo. Binibit-bit yung pastor nyo. Ano lang po yun, ha? Sa sense ng digmaan. Parang ganoon. Okay, syempre, spiritually speaking, pastor nyo, nagko-cover sa inyo. Pero dapat pala ang church nagko-cover din sa pastor niya. Okay? Nagpoprotektahan tayo sa isa't isa. Pero sa Old Testament, ibang klase. Iingatan mo talaga yung mahal mong hari. Okay? Be an armor bearer.